establish our priority. So, yun po ang ating pag-uusapan natin. Alam ko po na ang bawat isa ay meron po tayong mga kanya-kanyang prioridad. Tama po ba? Amen. So, bilang isang kabataan, may mga kabataan na prioridad nila yung pag-aaral nila. So, bilang isang nanay, katulad ni Bea, prioridad niya yung kanyang anak. So, bilang isang lola, mga anak, mga apo. So, marami tayong mga prioridad sa buhay. Pag-aaral, pamilya, trabaho, yung stable na lifestyle, yung mga prioridad natin, negosyo, at mga yung gusto natin sa buhay. So, tama po ba? Amen. Ang bawat isa may prioridad. At kung tatanungin ko kayo ngayon, sigurado na ang iniisip niyong prioridad ay ang makamundong prioridad. Tama po ba? Iniisip ko, ay gusto ko, pina-priority ko, magagalaw para makapagtapos makamundo, di ba? So lahat na nabanggit at alam kong lahat karamihan na iniisip, puro makamundong prioridad. So ngayon, gusto ng Lord na malaman natin kung anong pinaka-dapat na establish natin na priority bilang isang mananampalataya at bilang isang tao. So, tayo po ay makibuklat sa Mateo 6 verse 33. Lagi po natin itong naririnig pagka nag-aamon. So, sabi sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyan ninyong halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at ibibigay sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, amen po sa pagbabasa ng kanyang salita. So, unang i-establish natin na priority ang kaharian